Ayun, balik tayo sa battle. Ito, nakakalabas lang nito. Saki versus 30. Ito ang pinakaunang battle nung Ahon 15. Day 1. Ako napanood ko to at nung napanood ko to, sabi ko, sa sarili ko, kung hindi ahon ng event, malamang pwedeng maging main event to dahil sa ganda ng laban ni Saki at ni 30. At nung pinanood ko to ng live, ang alam ko si Saki nanalo dito, pero ang pinili ko nung live dito para sa akin ay si 30. Tama ba ako? Correct. Malalaman naman natin kung si Saki ba talaga nanalo doon. Pero ang pinili ko nung live na to ay si 30. Pero ngayon, syempre, iba yung live, iba yung video. Alam naman natin yan. Bati tayo. Ahon 15, day 3, comment. Basa tayo. Pa-shoutout Otits, Jenael Yek from Dimiao, Bohol. Kailan po ba simula ng isabuhay Otits? Hindi ko rin alam eh. Magandang laban yung MR versus Plasma. Magiging komportable sila parehas dahil di makikengko yung style nila. Pwede? Senior versus Sayan. Talagang di ko palalagpasin sa live yan. Nice. Mga tournament sana, Tito Shernan. Tsaka 2x2 tournament din. Malaki po parking sa loob po niyan. Okay. Thank you. Yung sinasabi niya ay sa venue ng Ahon 15. Tito Sharon, pa-review mo naman yung laban nila BBM at BP. Puking ina nilang dalawa. Hype sila. Rapido, trying hard mag-style Mac. Malalakas naman talaga bit-bit niya sa mga laban niya. Kaso, ang daming moments na ang haba ng setup, mag-line Mac, di naman pumupunto. Tito Sharon, shout out. Rox nga pala from Bacolod City. Always watching ng mga reaction videos mo. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ito na, wag na natin patagalin to. Baby Jack Apparel versus umubos ng Tagalog. Let's go! Pointos. Si Zaki, pinili niya mauna si 30, tig 2 minuto dapat. Non-tournament battle naman to. Unang laban, Ahon 15, Day 1, pakinggan natin. 30. Inayawan ko matchup natin sa kabila. Yay hukay na tila dadamahin. Di ko kasi trip yung scripted battle stall. Dito kita sa tunay na liga papatayin. Tama, pang-info pa lang. Malaking bagay talaga yung issue, no? Para lumakas yung linya mo. Pandemic era. Di maapula kanyang apoy at sa sunugan nag-champion yan. Kahit idaan pa daw sa flow, nagbabaga pa rin siya'y master dyan. Pero dahan-dahang nawala yung init. Pansin na rin yung burnout. Lubog sa battle man, dating kampyon ng sunugan, binabaril na lang ng water gun. Okay, yaman issue. Pinahiya niya si Rafian. Kesyo para sa PS5 nawala yung decency. Kamustahin naman natin tong nagbenta ng dangal para lang sa PSP. Oh, ganda nun, connected yun. Kasi sinabi ni sa akin noon, sa sunugan na yung parang premyo niya, pinambili niya ng PS5. Tapos connected siya ngayon dun sa PSP. Galing ni 30 ah. Si Rafian daw ay isang MC gustong maglaro ng controller kaya battle need maipanalo. Habang naglalaro ka sa isang ligang kinukontrol mga panalo. Yung dating Zaki na may prinsipyo, biglang nagbago na ang ihip. Mananatili daw sa flip top, yan ang pyesa niya at gimmick. Yun ang patunay na wala kang paninindigan. Tatatak agad sa isip, nagawa mong baliktarin yung FT para lang sa TF. Okay, ganda. Actually, ang ganda ng mga napiling angulo pa lang ni 30 sa umpisa, magaganda na. Tama nga si Plaridel. Wala yan sa guhit ng iyong palad, ba't sadyang minamali mo? Kung mismong guhit ng palad neto'y kaya lang ding takpan ng ilang libo. Hindi ka mayaman, wala kang pinanghahawakan na masisilip nila. Dignidad na lang meron sa'yo, tas nabibili pa. Pinagkalulu mo si Arik, lakang ang kwenta. Ransom nga, pinagpalit yung tao para sa pera. Weak pa yan. Tao para sa pera, PSP connected pa rin. Pinagpalit yung tao para sa pera.
Weak pa yan sa scheme kapag bumar sa ilausi. Bitch ka na Muslim, may katumbas kang dowry. Kilala niyo si Jay Mara? Isa na sa mga idolo na ngayon hinahangaan. Habang itong Zaki patapon sa ligang to, tinatawanan. Nirerespeto grupo nyo dahil naglalakad sa video kahit stoplight on and off. Kaya paano, hindi joke yun, kahit stoplight on and off. Kaya paano ka naging Moro Beats if you can even walk the talk? Ito'y for Hindi ko alam yung ano, yung quote ba yon? You can even walk the talk. Paki-comment nga para malaman ko kung anong connected nun. Morobit, you can walk the talk ba yun? Pa-comment, di ko alam yun. Naging Moro Beats if you can even walk the talk. Ito'y foreshadowing sa una niyang ahon. All out bar speed guarantee. Kakaharapin niya ulit yung DP pero di na to Don Pao, ito'y death penalty. Okay. Ito na yung judgment day. Binabala ang mag-iba. Jokes on you. Sa'yo na ang last laugh ngayong pinapatawa na kita. Galing nun, pinapatawan. Pinapatawan na kita o pinapatawan na kita, Judgment Day. Ang galing nun. Sa'yo na ang last laugh ngayong pinapatawa na kita. Pansin nyo ba? Di ko dinaan sa sigaw. Pero sulat ko'y nananatiling madiin. Yun aking advantage. Magiging sakit sa tenga daw tong battle kasi parehas tayong savage. Kung akala nyo, makikipagdaragan ako, decline kanyan challenge. Walang physical contact, ito'y emotional damage. Galing. Napikon na to kay Yangwan, todo spit ng kanyang laway. Tinulak si Romano at nagkos pa nga ng away. Kaya pacing ay kalmado. Trip ko malumanay, dahang-dahang dineliver kasi item medyo fragile. Umahon ka at nag-set ng camp. Order niya ba? Kaso mali ka ng nilapagan, lumagpas ka sa border, tanga. There's so many ways to die ngayong na-corner ka na. At pagsilip mo sa tent, puta wrong turn pala. Okay. Kaya sige na, sabihin mo nang tinalo mo si M-Site na amo ko. Tinalo mo si Fukuda na kamukha ko, puta deja vu ah. Tinalo mo si Romano na tumalo sa akin. May kapangalan akong Terdi ng Bataan, ubos na yung Tagalog, Paawa, Panay Wordplay, Tunog Motus, Bisaya, Mindanao. Sa paningin nila ay klaro. Kaso lumang tugtugin na yan, Zaki, parinig naman ng bago. Inuunahan yung angulo eh. Technique, matagal na rin technique yan eh, mga ganyan. Uunahan yung angulo. pero ano yun eh, pwedeng pang mind games yun. Pero kung ang kalaban mo naman ay gagamitin yung mga sinabi mo pero mas effective, baliwala yun para sa akin. Pero anyway, round 1, yung 30, malakas para sa akin yung mga napili niyang angle. May mga hindi nga lang ganun inihiyawan pero para sa akin malakas yun. Pakinggan natin Saki. Round 1. Ito na. Let's go! Si Saki ang isa sa paborito kong bumatil ngayon, yung aggression, yung yung choice of words, yung angle, grabe ano to, kumbaga parang laging naka brutality at fatality pag bumabattle to. Ito, yung day. Maganda. Penge. Nabibili daw yung dangal ko. Tanginan to, nakakabuisit. Sabihin mo yan kay M-Zite, Sak Maestro, tsaka sa idol mong si Six Threat. Tangina. Talo na. Tangina, ang gandang balik nun. Itaas mo yung shirt ni Arik pagtapos mo subuin yung burat niya. Tanginan to, porket lumipat ako ng liga, gusto mo lang naman sumipsip kay Enigma. Obvious naman. Kung totoong loyal ka sa sarili mong liga, dapat sa Motus ka lang. Damn! Tangina! Sa akin, burado yung angulo. Sa ganong rebat. Tangina, ganda nun. Ganda nun.
Ang bobo nito, putang ina. Ang tanga-tanga mo! Parang ayaw din sa akin sasabihin siya ng ano. Tako, ina, bumati lang. Siguro sa isip-isip ni sa akin, no? Bumati lang naman ako sa PSP. Bakit gusto ko ng pera eh? Ano lang naman yan eh, yung PSP flip top, flavor lang sa battle yan. Pero tangin yung mga ribat ni sa akin, parang, tangin nyo, wag nyo nga akong sabihan na ano, hindi, iwan ko flip top, pukingin na nyo, tigil-tigilan nyo nga ako, kakasip-sip nyo. Pukin na nyo. Isa pa, ang tanga-tanga mo! Tapos, meron pa. Dapat sa motos ka lang. Tsaka, wag mo akong idamay sa mga politika nyo sa battle rap. Binabanggit mo pa sa kada round. Ang trabaho ko, mambody bag, kuha TF, tapos bounce. Damn! Tangina, may katwiran din naman eh. Ano pang inaano nyo? Puking ina nyo? Nagtatrabaho lang ako. Tangina, PSP! Alam mo sa PSP, binabanggit mo di pinopromote mo din, tanga! Maganda. PSP Actually, maganda. Para sa akin, nabura yung angulo nyo about dun. ng PSP, tanginan to, nakakaumay. Alam ko, gets na ni Arik yon kasi parehas lang kaming may anak ng binubuhay. Damn. Tanginan to, tumumpak panay kuda, padederechuin kay Lord. Ganyan muka ni Fukuda nung siya ay 17 years old. Araw-araw yan palo. Yung bisyo niya uungkatin. Second ahon niya na to, yung pisngi niya lubog pa rin. Ang lalim ng dimple. Sing lalim ng sinkhole. Humpak ng makapal muka, sarap basagin ng cheekbone. At pag ganyan yung pisngi mo, ha? Hindi ba ma-adjust? Baka isipin nyo mapanghusga at sa appearance ng judge, pero hindi nyo ako mapapaniwala na hindi yan nagda-drugs. Kung si EJ Power hinangad mag-champion, sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna. Ang ina mo, Saki. Talo na. Kung si EJ Power hinangad mag-champion, sa una niyang pagsalang, eto naman nagsalang muna bago siya mag-champion. Whole day, smoke sa foil. Kaya siya naging wordplay, Mongoloid. Sabi nito, sa cycle ng mga Bisaya, buy ka ngayon. Buy ka ngayon. Ganun ba mga lines ng kampyon? Nung sinusulat mo yung 30, high ka ba nun? Kinukumplika mga detalye, daming palamuti para hindi maungusan. Para tong tropang mga ngamusta muna tapos bandang huli mangungutang. Alam niyo kung bakit puro to wordplay na mahina? Nahuli ko agad ang method. Sa evolution ng flip top, si Unico, kanyang ancestor. Ay, gago. Unang dinig ko, inakalang mabusisit maproseso. Naging bitch rin katagalan ng gigil trip na sa duelo. Misleading mga bara panay pilit sa konsepto, tas yung meaning di mahanap parang missing sa bungero. Kaya say your goodbyes at mag-text na kay Floyd kasi malabong mag-survive at ang death ma-avoid. Ine-exaggerate yung lines. Yan yung bet ng Abnoy. Ako slant yung mga rhymes pero straight to the point. Tangina, laki na naman sa akin talaga. Kitang-kita. From rebat, ang grab, actually ano yun eh, parang tinapala na nga yung angulo sa rebat pa lang eh. Tapos yung mga sulat pa. Laki ng lamang para sa akin. Relief sa dry non-stop ubo, katinang lalamunan at sakit sa kakaubo. Ano yan? Oh. Nor. Sarap, munggo. Sabihin ko daw yung kina M-Site. Hindi pa tapos naman kasi. Hindi pa nag-ano, papahinga pa eh. Sabihin ko daw yung kina M-Site. Ay,
Patay ka dyan, patay ka dyan. Patay ka dyan, patay ka dyan. Gogo. Ito yung maganda kay Saki eh. Meron na siyang stage presence tsaka yung focus. Tangina kung iba yan, tangina to. Ano mas pipiliin ng iba na tangina speed ko to, pabayaan ko siya. Pero meron siyang dahil meron siyang focus, meron na siyang stage presence na nagagawa at nakakapag-praise stage siya ng ganyang act. Ang galing nun. Ang gandang moment niya, no? Tingnan mo, nagpapalakpakan mga tao. May oras ka pa para mag-isip ng freestyle. Ang laking bagay niyan. Putang ina ka, para kang gago. Tanginan to, excited na matalo. Oh. Tangina. Sobrang laki. Talo na ako. Oo, sobrang laki ng lamang. Isipin mo yun, dahil bigla-bigla ang sumisingit, putang ina, na freestyle lang katuloy ng on the spot, bukod sa rebat, tapos yung magagandang angulo, punchline. Laki ng lamang, round 1. Nakalimutan ko na kasi kung bakit si 3D ang pinili ko nung live, pero yun, gusto ko panoorin pa. Oo, ang dami ko ng talo. Nagwabol aking standing, di ko ini-expect. Pero win or lose, action pack palagi pag nang di-disrespect. Kung naging UFC yung rap battle, nasa akin na yung BMF belt. Nasa kanya daw ang pressure. Naiangat ang standard. Wow! He's a man on a mission. Ang angas ng reason na paghahalataan na may main character syndrome. Annoying yung tunog nitong bobong abnormal. Puro 4-bar setup, tas may awkward na tono sa 3rd bar. Yung lyrics niya redundant, kadalasan ay isang disenyo lang. Meaning yung 3D katagalan naging one-dimensional. Okay. Siya na daw yung mas mabenta kasi meta mga sulat. Yung mga sumusunod sa ganyang meta, mga meta sa utak. Brutal ako mag-spit, madiin, kaya tusta sa akin tong 3, kaingin. Sino pinagmamalaki mo? Si Sak? Para iyong karir ma-boost? Gusto mo isama mo na si Six Threat? Katayin ko na rin yung Coops. Ano, pandadamay ba ang trip? Ayaw nyo ganitong moves? Ganyan ako pumatay ng 3. Dinamay ko pati yung roots. Tangina, sobrang laki ng lamang ni Saki sa round 3. Bibigay ko kay 3D ng 7/10. Pero perfect 10 para sa akin to, yung Saki. Mamula sa rebatas, yung freestyle, tangina, excited matalo. Yan, yung mga sulat niya sa round 1. Grabe lamang. Perfect 10. Round 2. Pasensya na kung sumabat ha. Ahon kasi. Trip ko na sanang lunurin siya. Hindi ako excited matalo, gago. Excited akong durugin ka. Okay. Ang ina sinasabi nito, kamukha ko daw si Fukuda. Alam ko. Yun ang linyang pinapahype. Okay nang maging kamukha ni Fukuda basta di nabasahan ng Miranda rights. About ano naman, yung pagkakakulong na naman. Okay. Ang ganda ng matchup na to, Takila. Sabihin ko kay M-Site, masyado nang... Matatanggal ako sa motostol eh. Wag na. Bouncers! Ayun na. Bouncers! Ayan na. Parody. Pag di nyo inano to, magsasabu ako. Testing mo. Alam nyo bang nahuli to? Branding nga, nakakatanga. Di niya nagamit yung Zaki moves nung may sumigaw ng walang kikilos ng masama. Nung pinupusasan na siya, di tugma ang mga sinasabi. Lay magrason, islant ang mga rhyme, kaya straight na kulong. Eto, tingin ko dito, ito yung around na trip ako kay 30. Pili ko ito yan. Ganda ng laban, di ba? Tangina, ganda ng laban. Yung, akala mo kay parang yung perfect 10 na ni Saki yung round 1, biglang may ganto pala si 30. Putang ina, ilang seconds pa lang yun, no? Si Sak, di ba? Si Sak daw, inistartan ka lang ng wasak na Kawasaki, natalo ka na.
So paano na lang kaya pag pinaandaran pa kita? Okay, okay. Tanong lang, Muslim ka ba talaga? Sige nga, kabitan mo nga ako ng tempered glass. Sorry. Muslim. Sorry. Kinaangas mo ba yon? Di ba nagbo-boxing ka din? Papalagan kita, basta mouthpiece mo, chicharon. Muslim, outfit chicharon kasi nga hindi nakain ng baboy. King inang tong 30 na to. Couple! Ang ina ka, subukan mo magdasal sa harap ko, irarasinggan kita. So, sorry ka ba't natatawa ako? Na-imagine ko kasi. Siyempre, pag nasamba yung mga Muslim, nakayoko parang ganun. Tapos, putain to Kago. Respeto sa mga kapatid nating Muslim. Pero itong Di mo nga nirespeto. Hindi nga. respeto sa mga kapatid nating Muslim. Pero itong kasapi nyo, umiiksi ang dunong. Kasi kung totoong down ka sa Islam, ba't sa Misaya ka humihingi ng tulong? Okay, DJ Messiah, tsuhin ni ano yun? Kita mo Saki. na? Jokes na bara pa? Ika'y tatapusin sa paraan kung saan siya nakilala ang novelty par ay sasabay. Tugmangang chocolate, condolence at sa comedy bar mamamatay. Nice. Pero matanong ko lang, wala ka na ba talagang maisip i-rhyme sa chocolate? Nilait niya misis Ay, parang eto yun. Eto, pwedeng ko eto yun. Yung sunod-sunod na rhyming punchline, eto yun, pwedeng ko eto yun. ni kay Ram, kesyo di na daw nag-ovulate, todo hate. Ang chance Yan na. na lang daw surrogate para makatipid, edi promo rate, inappropriate yung show mo mate against Lanceta, binobo ng todo sa holo siya na solo take, panay kasi sigaw di magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang trono fake, yung boses iniipit, kala mo na suffocate, sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim, kung sakaling mag-survive, Ito yung favorite part ko dito, yung ganong klase ng rhyming. Ang ganda nito yung pinapakita niya yung ganto mag-rhyme sa basta. todo sa holo siya na solo take, panay kasi sigaw di magawang i-modulate, slant rhyme king, kanyang trono fake, yung boses iniipit, kala mo na suffocate, sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim, kung sakaling mag-survive. Grabe, ramdam agad ng tao Grabe yun. Oh, ba't nagulat ka? Buking ina mo. Wala. Ang ina, pinagalaw mo ba naman yung baboy Get up to 2,000 pesos off Lazada voucher and up to Ay, di pala, 90% off hippopotamus branded pala. deals. Shop without breaking the bank. Only at Lazada Birthday Mas ka Flash sa harap Sale. ko! Gutom ako. So, highlights. Timing naman to mga to. Sharpshooter kalaban mo, naka-auto aim, kung sakaling mag-survive sa saksakin, mga 4 to 8 gamit Zoro Blade, tas itutugma na lang yung condolence sa chocolate! Ang ina, yun. Ayun yun. Alam mo, ito yung isa sa putang ina. Grabe to. Sinimulan ni 30 sa jokes, magagandang punto. Tapos, actually, napakasimple. Parang sinimulan niya sa comedy bar, Bisaya, jokes bars, pinatay kita. Tapos parang sinimulan niya sa tangina ni rhyme ni sa akin si chocolate sa ganito lang. Tapos biglang nag-rhyme siya ng about sa kung ano yung pwede pang i-rhyme sa chocolate. Tapos tangina, sa sobrang ganda ng rhyming niya, setup. Tapos parang pinakita niya kay Saki dito, ang daming pwedeng i-rhyme sa chocolate. Tangina, eto. Ganto, puta pinakita niya, galing. Pinakita niya kay Saki na ang daming pwedeng i-rhyme sa chocolate. Ganto kagandang rhyme scheme. Putang ina, kumbaga, ang baduy ng naisip mong rhyme doon, eto, mas panalo. Galing nun. Tugma na lang yung condolence sa chocolate! Grabe yun. Ano, talo ka na? Tangina, match na match talaga sila. Aware ba kayo na ang slant rhyme sa mga MC ay pinagandang term sa pinilit itugma? So Pinilit itugma. palakpakan natin, Zaki Slant Rhyme King, ang ari ng pinilit na tugma! Pansin nyo kanina ba, dinadaan lang sa... Para ang dating, kabigla. Pero kung di ba isisigaw ni Zaki yung linya, may diin pa rin ba? Kasi panay lang yan, flex ng sound!
Pero punches pambatibot. The Voice nga kung ituring kasi kailangang i-press yung round para judges mapaikot. Damn! Nice. Kasi pansinin nyo ha, pakinggan nyo linya na ito ha, idol nyo to eh. Didikit sa ni, parang ni pads. Hello, ni pads nga eh, sa ni talaga yun. Ang ina na ito, yung baliw may kalalagyan sa akin. Mental hospital. Malamang san ba dapat? Gago ka. Tangina! Kung ano yung nilakas ng round 1 ni Saki, natapatan ng round 2 ni Thirdy. Kainan to. Gago. Kita nyo kanina bago mag-umpisa. Scary voice. Pagkatapos mag-rebat, nagre-rebat na din pala ako, no? Talo. Pagkatapos na ito mag-jokes, nagjo-jokes na din pala ako. Tinatanga mo lang yung crowd. Tas kayo, di man lang na-conscious. Hindi ka straight to the point, Zaki. Pinopoint mo lang yung obvious. Damn! Tangina yung mga nasilip na angle yung Thirdy. Galing. Gusto niyo ng sample? Sample, ha? Polluted na yung Agos. Tungboy anak ng puta. Nagmistulang ilog Pasig. Yung flow panay. Kahit di ko nasabihin, alam niyo na eh. Di ba? Sinusubo mo kasi yung bawat meaning. Tipong last line hingi. Oo, unpredictable ang rhyming pero punchline hindi. Nung nagkainitan sila ni Yang Wan, babakbakan kita. Babakbakan kita. Keso agad niya daw tinapos at kata niya di bitin, ulul. Kung nagbabakbakan nga yung structure, it means wala yang finishing. Iiwanang may karatula tong adik sa daan. Walang masasampa na kaso. Yaimatik na naman. Unknown magiging killer, ito'y dating paraan. Valid na ang reason pagkat sa akin ng laban. At eto na, mga katropa. Hindi ako, may isang style akong hindi pinakita ngayong gabi. Di nyo yan maririnig all day. Di mo gugustuhin marinig yung thirding na ground ring walang wordplay. Okay. Lakas. Malakas yung round 2. Tangina, grabe. Dikit yung laban eh, no? Uwian na. Mag-in-drive ka na lang. Dito, makakauwi tayo sa murang halaga. Makakapili pa sa drivers nila. Biyahing patas ang presyo. I-download na. Grabe. Round 2. Bawi. Perfect 10 sa akin yun. Yung round 2 na yun. Ni Lordy. Perfect 10 sa akin yun. Tayo ng rounds dito, nakakainip. Hindi ko daw gustong makinig ng thirding walang wordplay. Talaga! Tapos, hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano kung Hindi daw ako proud maging Muslim. Putang ina! Paano ko ba mapapatunayan ditong Muslim ako? Gusto mo, pugutan kita? Gago. Tangina, dinadama yung pagka-Muslim ko. Grabe to. Anong gusto mo? Banggitin ko yung relihiyon ko sa The Battle? Ano ako, si Rapido? Tapos, di daw ako proud sa pagiging Muslim. Para kang gago. Ang gusto mo, gayahin kita? Nag-Muslim na ako, Rick! Ubus na yung Kristiyano! Gago, tangina. Talo na! Talo na. Talo pa rin sa round 3. Gago. Tsaka, dinadamay mo yung hassle ng mga Muslim, ah. Eto para sa'yo, dirty finger. Paano kita kakabitan ng tempered glass kung yung cellphone mo 3310? Ay! Tag-ina. Paano? Nanginginig! Ha! Filingero to na battler, sobrang yabang talaga. Aroganteng up and comer, puro lamang yan amba. Bibigyan ko ng reminder tong Makata na lampa, hindi ka lehitimo na rapper kung wala ka pang kanta. Huwag puro battle, Terdy. Dapat matuto ka rin na mag-spit. Gusto mo sumikat?
makabuo ng awiting pang hit, gumawa ka ng kanta tapos budots gamitin mong beat. Hala, ubos na yung Tagalog. Log. Tangina, kupal. 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 Yan ang pag-ahon. Yan ang pag-ahon. Yan ang Napakagandang panimula para sa ahon. Napakagandang panimula. ahon. Siya daw yung batang tirador. Lil Fluvert. Siya rin daw ay tirador ng timog, talagang bida. Tanga, ikaw yung tirador ng timog na walang tira. Ginamit yung ender ni Sixth Threat, yung malinis magtrabaho, abnutong 30. Wala akong pakialam kung malinis ka rin magtrabaho, bitch! I'll do you dirty! Signature line ni Sixth Threat, malinis magtrabaho. I'll do you 30. Tangina, gago yun. I'll do you dirty! Signature line ni Sixth Threat, malinis magtrabaho. Ito naman, katulong lang ni Emzite, maglinis ang trabaho! Pero mahusay naman niya mag-perform. Kaya maraming nawili at nabibilib. Ramdam na ramdam mo talaga yung emosyon, lalo pag yung daliri niya nanginginig. Nagsanay! Ay, na, kupal. Nanahimik! Kupal, kupal. Lahat ng yan inipon ko! Ang inang delivery yun. Kinabahan ako bigla, parang magsi-seizure to. Iba talaga mga galing probinsya ang angas ng galaw. Putya, para kang si Aling Dionisia pag may laban si Pacquiao. Gago! Gago! Kaya paano mo nasabing ikaw yung mas better MC? Kung malinaw naman sa amin na meron kang epilepsy. Na-offend yan kasi tinawag siya na bay. Agad yang nagdaramdam. Di niya alam, sinabihan siya ng bay kasi nagpapaalam lang. Okay. Pansin niyo ba? Wala tong ibang ginawa kundi palaging dumaing. Madalas nagdadrama, napakapangit nung dating. Ultimo nga mga Bisaya, medyo nalito na rin. Ganyan ginagawa niya para kayo'y manipulahin. Mga galawang pilit, kaya nakakainis. Ako'y wala dyang respect. Para mapabilib mga tagapakinig, panay paawa, epek. Siya daw ang hero ng Bisaya, kaya nag-trending. Ulol, ang tawag sa ginagawa mo ay Bisaya baiting. Okay. Paano ka naging hero ng Bisaya? Iho, nagkukunwari ka lang ata. Kung totoong may pakika sa Bisaya, di mo pagmumukain na kawawa. Ginamit mo lang mga Bisaya, ikay nag-take advantage. Ginamit mo lang mga Bisaya, pamparami ng fanbase. Ginamit mo lang mga Bisaya para umangat ng husto. Ginamit mo lang mga Bisaya para tumaas yung views mo. Yung mga Bisaya, pinaplastic lang ni Gago. Laging praktisado. Adik na masyado. Ginagamit pati tao. Siya daw nag-angat sa Bisaya. Pinalakpak ang pato. Hindi mo inangat mga Bisaya. Sila nag-angat sa'yo. Ayaw niya daw sa stereotyping. Na-offend pag sinabihan siyang Bisayang katulong. Kaya nagpanggap na tagapagtanggol mga tao'y nabudol na paniwala. Anong pinagkaiba mo sa mga nang si stereotype kung ikaw mismo ginawa mong katulong mga Bisaya? Damn. Yun din na naman. Maski dyan. Selfie! Panirang doble init ng Ito, mga to. araw, mag-doble refresh with Del Monte Fruity Zip. Ako, malinaw sa akin, 30 yung round 2. Perfect 10 para sa akin yun. Etong round 2 naman ni Saki, so tangina lakas din eh. Pero iba kasi yung round 2 ni 30. Round 1, 7/10, 7/10 para kay 30, perfect 10 para kay Saki. Round 2, perfect 10 para kay Saki, perfect 10 para kay 30. Kay Saki, bibigay ko ng 8/10. Yun. Sa third round tayo magkakaalaman dito. Tignan natin. Halos dikit lang siya. Siguro, kung by number yung basihan, plus 1, siguro mga 1 point lang ang inilaman kung sino man nanalo dito. Pero bati tayo.
bago mag round 3. Pa-shoutout Otits, lagi ako nakasubaybay sa mga reaction video mo. Jem, Lagahit from South Korea. Thank you in advance. Idol, pa-shoutout from Kuwait. Lagi ako nanonood sa'yo. Love you, Tito Shernan. Otis Shernan, pa-shoutout next video. Raytor ng bagong silangan QC. God bless, Idol. Pa-shoutout Tito Shernan. Carl Kabibil from Davao City. Pa-review naman ng Batas versus Ak Maestro. Otis Shernan, pa-shoutout. Ikaw dapat nanalo versus Pistol. You are on fire pag seryoso. Yung call out ni MR kay Plasma, tinuloy talaga ni Boss Ari kasi dami ring nag-aabang ng laban na yan. Round 3. 3rd, ito na. Tangina, dito na magkakaalaman to. Eto, simpleng ribat, gagawin ko tong tanga. Wala daw akong ibubuga. Ha! Wala yun. Sayang. Yung momentum, wag ibaba, sayang. Ang inan to, sigaw ng sigaw, feeling dope ang bobo. Ubusin daw yung Kristiyano kahit na di ka pa rin makakakain ng pork adobo. Gago. Ang ina ka. Ginamit ko daw yung Bisaya. Malamang Bisaya ako. Langan gamitin kita. Tanga ka pala eh. Sa round na to, pag-uusapan naman natin yung pamemersonal mo. Game? Nakakahiya daw si Lanceta kasi 3 na anak. Yay di ko magets. Lalo na kung galing sa isang tatay na sariling anak, di niya ma-flex. Akma nga sa una niyang rap name na sa Japang binabago, na kaya pala siya ransom kasi may batang tinatago. Si Poison daw, may broken family, ulirang tatay, brother galing, ulul di rin buo pamilya mo at single father ka din. Si Lipgram mukhang pera, kaya daw pa na-review ng battles. At pagbebenta ng damit sa kahirapan naging answer. Samantalang, gumawa din to ng channel, nagre-review ng mga battles, na mamag-asang pumutok yung brand mong Baby Jack apparel. Romano, pati ako daw, addict, pusher, kada ikot natatakel, pero siya yung nakulong dahil sa pagtutulak na hassle. Mga masasakit mong sinasabi, nagre-reflect din sa'yo pare. Tugma pa yung spit. Danas mo lahat ng negativity nila, alam kong it's hard to admit. Kinain mo din mga sinabi mo, like it's all part of the script. Saktong nilamon mo yung tulak, single father, mukhang pera, cause you are what you eat. Hypocrite. Okay. Gaya ng panlalait nito kay Unicong magnanakaw, di ba? Pero may linya siyang, kabaliktaran ako ng live. Ako ay evil. Live. Lyrics yun ni Eminem sa kanta niyang Spacebound. Di ba? And love is evil. Spell it backwards. I will show you. Magnanakaw ka din. Anong irarason mo? Di mo kilala si Eminem? Medyo shady yung galawan. Martial Matters ninakawan nilagay sa rounds niya, tol. Nangailangan ka na ng martial para lang sa crowd control. Speaking of control, payag ka nun, battle nyo ni Young One, pinabura ni Phoebus. Tas imbis ikaw yung kampihan, si Kuya Drew pa pinaburan ni Phoebus. Yung arrogant, ginawa niyang arrogant. Yung A naging E, gumana pa yung aret. Ang daming laro sa A itol, but humanap ka ng pangit. Alam niyo bang nag-live to? Pinagtanggol niya yung PSP about dun sa judging na Vinito. Pero nung ikaw nagka-problema, walang nakita sa kanila maski anino. Nung dinilit yung video nyo, ba't di ka nagsalita? Dala na rin ng takot. Naging inactive ka sa social media, inulan ka ng batiko, sagad na rin ang sabog. Habang mga flip-top MC, pati mga staff, kanya-kanyang post. At isa ako dun. Kaya tulongges na yawa, tangina mo! Nakilala ka sa sigaw, pero nung panahong di mo kayang umimik, kami pa mismo bumoses para sa'yo. Okay. Hipokrito! Okay. Laban nila ni Lipcram, ang dami niyang sinabi kay Shei. Mga baho nilantad. Ending, sinasalo na siya ngayon nung taong minsan niyang nilaglag. Face the reality. Sa kabila ng kinakaharap mong issue, hindi ka iniwan ng pamilyang to. Mahiya ka sa balat mo. Nakakapikon bro na yung minsan mong tinalikuran nung oras ng kagipitan, yun pa nasa likod mo. Tingnan nyo, parang wala lang sa kanya, no? Parang wala lang, no? Explain ko. Dinaan ka kasi sa hash money ay napiling maimprenta. Tung witness na pa-back out para di uminit yung eksena. They made you shut the fuck up. Bayad kang nanahimik, ganun ka easy, walang kwenta. Napatunayang money talks nung napatahimik siya ng pera.
Okay. Alam kong magiging lamat na sa'yo tong angle Okay, na to. okay. Di ka tatantanan. Pero bilang kapatid mo sa eksena, ako pa mismo gagawa ng paraan. Hihiramin ko ang time machine ni Tipsy upang ibalik ka sa nakaraan. Para unang PM pa lang sa'yo ni Phoebus, magawa mong ayawan. Joke lang, tangina mo, ba't ko naman gagawin yun? Kung hihiramin ko yung time machine, ipapabalik ko to sa panahon kung saan siya nakulong. Tinapakan ko ang pagkatao, durog at sobrang bloody. Unang araw pa lang ng ahon, yari na si Zaki. Hindi nila, ano? Gago. Ayun, yung round 3 ni 3D, okay. Okay, feeling ko, ako nun. Round 2 at 1 and 2 nila is sobrang sa akin. Putang ina, grabe yun. Round 3 ni 3D, medyo laylay para sa akin. Laylay to. Pero maraming magaganda. Pero, iba yung 1 and 2 eh. Round 3, dapat ito yung mas malakas eh. Sa akin, pakinggan natin. Tangina, ginaya ko daw si Eminem. Yung live, tsaka evil. Napakinggan mo yung fuel. Continent, ako ginaya ni Eminem doon. Oh. Sabihin mo, di ko kilala si Eminem. Tangina mo, si Enigma nga lang kilala mo sa Maynila eh. Tangina mo, Saki! There's levels to this shit, man. Tapos, di daw ako tinalikuran nila Enigma. May mga paganon-ganon. Tangina sila lang yun, di ka kasali dun. Tapos, dinadawit pa yung issue ko kay AE. Mga bara ang kukorni. Anak ka sa labas ni AE, 30. Kapatid mo si 4D. Okay, 30, 40. Halo na! Tingin ko kaya nagre-rebat na marami si Saki. Nakikita niya may puntos din talaga. Pero yung magagandang rebat Tsaka totoo naman, malaki ang points ng rebat. Malaki din ang points niyan. Lalo't kayang burahin yung napiling anggulo para sa'yo. Parang yan diskusyon ng attorney sa attorney. Parang ganun yan. Kung maibabalik mo ng mas tama yung yung sinabi ng isa, malaking puntos yun. Manap ng pangit. Ikaw yun eh. Baduy talaga pag motos eh. Puke ng... Ayoko sa... Bati pa rin tayo Nasabi mo na. Nasabi mo na sa akin. Naalala niyo yung Sun and Moon Challenge? Oh. Yung sa TikTok? Makinig kasi epic tong kwento. Gumawa to ng verse dun sa Sun and Moon Challenge tapos dinis niya si Lenny Robredo. True ba? Dapat sa'yo nagpapacheck na may sira yung isip mo. Sipin niyo love song yung tema ng diss ng politiko. Eto na ba yung bago niyong meta? Kung mag-rap tang ina, napakalayo sa tema. Check niyo yung video. Kasama niya yung girlfriend niyang pangit. Nag-entry sa challenge tong MCing retarded na hirapang sumabay sa tema kasi mentally challenged. Nung isa buhay, kino-call out niya si GL. Hangad niyang katapat. Ayun, kay Romano pa lang, laglag na agad. Ginago kang marahan, ikay pinagmo kang basahan. Hindi nakuha yung panalong hinahabol kasi nauna yung yabang. Oo, yumabang yan masyado. Lakas magkupal. Kung magyabang tong dayo, wala sa lugar. Panay buhat ng bangko, lakas magbida, tulig na yan. Malaman lamang ko yung pintuan ng CR nila, kurtina lang. Mula nung nagkampyon, tang ina, hambog na yan. Bakit ba ang yabang mo? Di ba ampun ka lang? Alam kong para sa'yo ang usapin at so ay awkward. Kasi yung magulang mo, di ba iniwan ka sa Tom's World? Awkward. Tom's World. Sinakay siya sa rides.
Dito, makakauwi tayo sa murang Eto, halaga. sakto, rights, oh. Makakapili pa sa drivers nila. Biyaheng patas ang presyo, i-download na. Patas presyo, gago. Pagdating ng panahon, mahal din yan. Punta pa kasi dito eh. Sinakay siya sa rides. Ang saya niya, tangina. Tapos paglingon niya, ayun, nawala na sila. Kaya stop acting bright, wala kang bragging rights. Diretso na sa afterlife itong adopted child. Sa tuwing may family gatherings, laging out of place, hindi appreciated. Sa mga kwentuhan, hindi siya makarelate kasi hindi sila related. Kaya pala madrama ka at yung habit na yan ay hindi mo mabago-bago. Kasi yung mga inakala mong kamag-anak mo, putya, hindi mo kaano-ano. Pangalan ng grupo niya, unknown. Mga kupal na baguhan. Gago! Kulit ng group name nyo, unknown, parang tunay mong magulang. Mga baon niya na'y kulang kasi wakang bata na to. Ako'y masyado ng magulang, di magpapamama sa'yo. Ano? Nagets mo ba yung bawat bara? Buti pa yung wordplay ko, may papat mama. Tanginan to, pinagtatawanan sa Maynila ang puta. Ang hilig mong mag-character breakdown, mga kalaban mo, pinupuruhan mo masyado. Ang hilig mong mag-character breakdown, eh, hindi mo nga alam yung totoo mong magpagkatao. Masyado ka ng filler, hindi na yan normal. Umaasta na killer porket isa siyang orphan. Tignan niyo yung mukha. Halatang worried at threatened. Sobrang kabado mga tao'y naboboring sa presence, ang kukorni ng sentence. Kawawang bata hanggang ngayon hindi niya pa rin nakikilala biological parents. Kaya malamang sa malamang, tong nerdo ng lumo, halatang siya'y nasaktan sa mga bersong pandurog. Nilatag ng maayos mga detalye para sa konseptong pandulo. Inexplain ko lang na siya'y adapted para magets nyo ang punto. Ampon! Ampon. Saki, mas ano, siguro nun live kaya na-trip ako si 30 dahil sa mas napili niyang angulo nun. Alakas kasi no round 2 din. Pero para sa akin, all 3 rounds, Saki. Hindi. Round 2 pala ang, hindi. Round 2 ang nakuha ni, tawag na ito. Round 2 ang nakuha ni 30. Round 1, malinaw sa akin, 7/10 para kay 30, perfect 10 para kay Saki. Round 2, perfect 10 para kay 30, 8/10 para kay Saki, which is kung by number, lamang pa rin si Saki. Kasi parehas sila nakakuha ng perfect 10 para sa akin sa 1 and 2. Pero round 3, mas malaki nakuha ni Saki. Saki ako dito. 1, ayun, overall. Dikit lang pero para sa akin, Saki to. Sa live, dito sa video na to. Sa live kasi, si 30 ako eh. Sino ba nanalo dito? Double check ko lang. Day 1, una laban ng gabi, 30 versus Saki, mag-i-ice pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! At ang boto ng hurado, 4-1, magigay para kay Saki. Okay, Saki. Congrats. Ayun, grabe yung laban niyo, no? Kung hindi nga siya ahon, pwedeng maging main event. Bati tayo. Boss Romano versus Jonas, please. Deadline versus Mimak, please. Pareak Boss M-Site versus Tipsy D, meron na. Check nyo lang. Tipsy versus Mot, ikasa mo na, Boss Arik, nang magkaalaman na. Pa-shoutout, Tito, sa girlfriend ko maganda na si Kathleen. Tito, always nakasupport sa'yo. Love you. Love you too. Dito share na yung kanta po ni Flo G na Mala SB. Ayoko gawa ng reaction video yun kasi ginawa ni Flo G yun kasi may pinopromote siyang politiko. Pag ginawa ko yun, mapopromote ko din yung politiko na yun. Ayoko. Bayaran nila ako. Anim ng politiko na yun pala. Yun, sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan at tagasan at syempre i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng susunod na reaction video. Hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.